Hello po guys, it's me again, Dodong Jumar. Okay, akong istorya ang ako ang mga kaagi gikan diri pag-abot ako di sa Manila. First day nga ni abot ko di sa Manila. I was expected nga ang trabaho nako diri is kaning makayaran ako. Kaya lagi direct ko sa akong gitrabahoan. Kang gipangayo niya is only a biodata lang. So through gisend lang ako through messenger lang niya. Then after that pagtan-aw niya kinagkontak kayo mi dito sa Mindanao pa ko, nag-okay siya, and then gipadalaan ko nagpamasahe ay allowance pala 1.5. Dayon naggibukan ako niya og ticket nga to go travel para mao akong sakyan padulong sa Manila. So inaani ang senaryo nako diri pag-abot sa Manila. So ning naog na ko ning abot ako sa Manila, sa Port Manila, sa Port Bonifacio. Ano ba 'yon? Basta port ng Manila. So binigyan niya ako ng address kung saan ako pupunta sa Manila, at nag-download ako ng Move It. Move It yung dinownload ko, hindi po yung Angkas na dinownload ko, kasi yung binigyan niyang address kapag ikinaka-copy paste ko siya at isa-search ko doon sa Angkas, hindi po ma-locate ng Angkas. Iyon. Nagtanong ako ng Coast Guard doon at nagsabi ako na ano ba yung ibang online booking po sa sakyan ko. Ang sabi niya, i-try mo Move It. So nag-try ako ng Move It, tinuruan ako ng isang mamang Coast Guard doon sa port. At doon, nakabook ako at nakapagsakay ako ng motorcycle papunta doon sa aking tutuluyan na bahay. Kasi stay in po ako sa aking trabaho. So, ang kanyang trabaho po is nag-ano po siya ng catering service. At saka may pwesto po siya sa Ayala. Food court po ata yon, o food court. Expected ko po kasi kapag nagki-catering ka, maraming trabahante. Pagdating ko pa ngayon doon sa bahay, pag abot ko doon sa bahay, ang busy niya. Dalawa lang sila, ha. Yung nag-hire sa akin at saka yung isang matandang babae na tumulong. Kinuha niya for meantime lang po talaga. Gikapoy ko sa akong biyahe adto guys, dayon kay layo kaayo, tagig. Nagmotor ko, grabe ka init. And then diretso kog trabaho, way pa huway. So mo to ang istorya na nako. Tabang ko nagluto, hugas, it's normal, stay in man. So ako nag-expect nga pag humana mo og trabaho tanan, so gi-meeting ko niya. Pag humani meeting sa kuha, ning ana siya nako nga unsa ko na kong tinudngan. So nan akong ngalan si Jumar na mo na sugo. Siya nga, okay kaning tatawagin lang kita ang JC. JC yung tinatawag sa akin. Iyon. Pagkatapos yun, ang sabi niya sa akin, JC, ito yung anong oras ka gigising, magsimula ka ng trabaho mo. So pagkatapos namin nag-meeting noon, nagtrabaho ako ulit until night, until alas 9 ng gabi. Pagdating ng alas 9 ng gabi, kakatapos ko lang magtrabaho, and then sinabihan ako sa kanya, na sabi niya, gigising ka ng alas 12 na madaling araw. Gigising ako ng alas 12 na madaling araw. Mumata ko alas 12 sa kadlawon, kay magsugod na kog trabaho until morning. So ang akong tulog guys is alas 9 sa gabi, alas 9 kapin. So maghapit na mag 10. So naghihapon 10, 11, pagka 12 bumata na ko until morning. So wala ko'y pahuway. So ningana ko sa kong self nga dili na ni siya maayo, di na siya pwede. Mo pa gani pag-abot na ako, wag na ko'y pahuway kay diretso na ko trabaho ning tabang na ko niya kay maikog bi ako syempre.
So pag human ato, mo na to yung ingon. So ning mata na sad ko og alas 12 sa kadlawon. Trabaho ko until morning. Way pahuway. Giduka ang ikustanan adto guys nga ato nga oras pero gikaya nako. Dili na ako nga mo surrender nako, di nako aning ipadayon. So adto may gani ikaluyan sa Ginoo ning chat ko sa ako ang second degree cousin. Kay sige mo siyang update sa kuha, kumusta na ba daw kuno ko sa gitrabahuan, so nga ti dili ko okay ti kay mauna hago kaayo wala kay koy relax. Oh, nauni mo na ha. Alas 9 kapin ka natug. Mumata kag alas 12 sa gabi until morning kay magtrabaho ka. Nabaringon na nga trabaho. Ning anak ko sa akong kagalingon. Ako nakadaghan akong experience nga trabaho guys, pero dili ingon ana. Pampatay siya nga trabaho, promise. Gabsibaran to siya nako 2 days pero maora gihapon ang senaryo sa kuha. Nga di na ako kaya as in. Nako kung magpadayon ko ani, maniwang ko mo painiwang ko daan. So ning anak ko sa ko ang second cousin nga si kanin di na ko kaya ti gusto no ko muhawa pero mo lagi to ti kining bayaran na ako mga expenses niya sa pamasahe o sa akong allowance so sa pila man tanan sa nga 5,000 ti so kaluoy po sa Ginoo nga ako ang cousin na maylo in taon po sila ang kwarta kay para aron mabayaran nila ang ako ang expenses nga akong nagamit akong pamasahe o ako ang allowance. So mo to na nanghit kong darong sa kong amo nga sir, sir kaning muhawa ko sir, di lang kong padayon sir, bayaran na nako tanan sir. Okay man siya basta bayaran na kuno nako ang ako ang expenses. Okay ra kuno sir kay di ako kaya sir kay daghan akong lagian ka trabaho sir pero inaani mo bud nga senaryo sir kaning dili pa nabaguhan akong lawas sir. Kaya nga sir, kaning sa mga sir, okay gina ko sa mga trabaho ko sir, basta mumata lang kong kadlaon sa mga 3 kapin, ana. Sir, alas 9 ko, naman og trabaho sa gabi matulog lang kong 2 ka oras, and then mumata na sa kong alas 12, di na ako kaya sir. So, mo to siya, ang yung istorya niya, sige, okay, kining, momka na yung ganahan, kining, na magkakay kasakan diri sa Manila, sa nga naa sir, nasa nabutas sir. So, mo to sa sir, kaning, bayaran lang nako sir nga ako man nagastos sir para makahawa ko sir. So pagkaugma ang ako pong igagaw nga second degree nako na maylo yung taon pud sila. Na maylo sila og kwarta and then gipadala nila sa Palawan. So gikuha nako, pagkuha nako sa kwarta sa Palawan, so gibayad ako sa kong amo. Pagbayad nako, mo na to nang hawa nako sa ako ang amo. So see you on my second vlog to my second story. Kita sa kayang video.